ng PDP ang pagka-vice presidente ni Pangulong Duterte. Ha? Panoorin natin. Nilagdaan po ng halos 40 miyembro ng PDP laban ng isang resolusyon na naghihikayat kay Pangulong Duterte para tumakbo bilang vice-presidente sa 2022. Ang reaksyon dyan ng kampo ng Pangulo sa pagtutok na ito ni Mark Salazar. Umiikot ang resolusyong ito ng PDP Laban kung saan hinihikayat ng partido ang kanilang party chairman na si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022. Sa kopyang ibinigay sa GMA News ni Melvin Matibag, ang Deputy Secretary General ng PDP Laban, nakalagda ang halos 40 miyembro daw nila sa Metro Manila at Cebu, kabilang ang ilang mayor at congressmen. When we tell the story about what the Metro Manila PDP members did, they did not deliver a resolution. And now we're in Davao asking our Mindanao members. So wala po yun. Pero yung effort namin, nagtutuloy-tuloy, maganda yung reception, and the keyword I think is continuity. Ayon kay Senator Bongo na isa sa mga pinakamalapit sa Pangulo, I'm sure po na ngayon ay alam na po ito ni Pangulong Duterte dahil nabalitaan rin po niya ay pati rin po ang PDP sa Visayas ay hinihikayat rin po siyang tumakbo bilang Vice President. sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, wala pang pahayag ang Pangulo tungkol dito. I will consult the President about this possibility. Bagamat I've heard the President say at one point, no, na siyempre, naging presidente na siya, bakit siya magwa-Vice President? Pero I don't know if there's been any change. Kung sa mga ibang tao, isipin, that is parang hindi nagbabago. Pero knowing the President, he will see the wisdom na ito ako para sa kabutihan ng bayan to, para magtuloy-tuloy yung mga ganda ginagawa, he will give it a consideration. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sandali. Anong pangalan ng taga-PDP na yon? Tingnan nga natin. Wait lang. Ay, nako. Si Melvin ba yun? Nilagdaan po ng Kamaingay dyan. Ayan. Melvin Matibag, Deputy Secretary General ng PDP Laban. Ha? Gusto lang kitang kausapin ng matino ngayong araw na ito. Pagpasensyahan mo na, pupunahin ko lang kayo ng konti, PDP. Konti lang naman, ha? Wag ko kayong magagalit, ha? Kaperaso lang naman. Kayo mga taga-PDP dyan, ngayon tinutulak nyo si Pangulong Duterte na Vice President. Okay yan. Saludo ko sa inyo. Saludo ko sa inyo sa pagtulak. Pero wait, there's more. There's more. Bakit ang balita ng ilan sa amin, hindi ko na lang babanggitin kung sino, ha? Ang binibida niyong presidente si Manny Pacquiao dahil siya ay hinirang nyo bilang PDP, di ba? Ano ba? Naglalaro ba kayo sa dalawang bangka? Pumupusta ba kayo sa dalawa? Para ba kayong mga politiko kung sino yung pumayag, dun kayo? Yung totoo, minsan ang gulo-gulo din yung PDP. Ilang beses ko na kayong pinuna eh. Tapos meron pang mayabang dyan sa inyo eh. Na may pagkayabang dyan na kesyo may pagbanta minsan noong kay Moke eh. Ang totoo, kanino ba talaga kayo? Kay Pangulong Duterte kayo o kay Manny Pacquiao? Huwag tayo maglokohan. Namamangka kayo sa dalawa eh. Kung susuportahan nyo si Pangulong Duterte at si Bongo, diretsuhan. Maglagay kayo talaga ng pahayag ninyo. Ngayon tila meron pa kayong Manny Pacquiao sa kabilang kanto eh. Yun totoo. Kasi baka mamaya totoo yung sinasabi ng iba na napakaraming hunyangon dyan sa PDP. Which is totoo naman, ilan lang ang solido dyan eh. Buti na lang talaga nandyan si Sek Cusi. Mahal na mahal din si Sek Cusi. Okay yan si Sek Cusi para sa kaalaman nyo ha. Napaka the best niyan. Si Sek Cusi ang secretary ng energy. Pagkakailangan mo ng energy. Yan si Sek Cusi yan. Okay yan eh. Yan ang vice chairman ng alam ko vice chairman ng PDP Ay pagkatanda ko, I'm not sure eksakto kung ano yung pinaka-title niya. Pero naiinis kasi kami nung may nakikita kami na binibigay nyo yung suporta nyo kay Pacquiao. Kasi whether you like it or not, panay man ang tanggi ninyo sa mga ibang probinsya, meron nun na nakikita at naglalabas ng tarpaulin
Pacquiao for President 2022. So parang tila ata, yung iba yung mga kaalyado yung naglalaro. Ha? Naglalaro. Ano ba? Talaga bang kinasanayan ninyo maging balimbing? Ano ba talaga? Pagbigay kayo, PDP is for whom? Tama ba yun? Ayun. Kay Senator Bongo at kay Pangulong Duterte o kay Manny Pacquiao? Huwag tayo maglokohan. Kung naloloko nyo yung iba, wag kami. O baka inaangklan nyo lang dahil gusto nyo makuha yung Duterte supporter, itong mga DDS na solido. O. Sino ba talaga? O, si itong chairman ninyo. Kasi totoo lang, siyempre, dahil sa partido ni Pangulong Duterte, kaya siya ang pinaka quote-unquote chairman o presidente ng PDP. Pero ang talagang umehid sa kanila ngayon dyan si Coco. Ha? Si Coco Pimentel. Tapos, ang parang ang kinuha nila noon, si Pacquiao. So ano ba talaga? Pacquiao? O go Duterte kayo? Pakisagot na maayos ha. Abangan ko isagot ninyo ha. Oh. Huwag kayo magagalit na naman kay Mocha ha. Kasi kami, solido kami. Go Duterte kami. Ngayon pa lang kaaga. Solido na ho ang mga Duterte supporter. Yung totoong Duterte supporter ha. Yung mga talagang solidong DDS, para ka talaga kay Bongo tsaka kay Pangulong Duterte. Wala ho sa aming balimbing. Wala ho sa aming kung ano-anong pinapasok, kung sino-sino sinasaksak. Oh. Kanina nga ho, nagpunta ho si Pangulong Duterte at ibang mga gabinete sa Dumaguete. Parang rap yun ha. Pangulong Duterte, gabinete sa Dumaguete. Huli mo na yan, Banat Bay. Ang kang corny ha. Anyway, nagbitaw si Pangulong Duterte. Ito ang binitawan niya. Sabi niya, ito bang si Senator Bongo? Pababa kami sa eroplano. Sabi niya, Sir, may hingin sana ako sa iyong napabor. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, medyo it leaves a bad taste in the mouth. Malayo pa, pero ikaw na lang ang magsabi sa kanila, di sabihin ko. Oh. Ang totoo talaga isang bagay lang, sabihin daw sa inyo, gusto niya maging presidente. Alam mo, tinanong ko ito kinlaro natin to Kinlaro natin to. Medyo, hindi lang kasi siyempre si Pangulong Duterte pang nagsalita, medyo iba ho yung kanyang pag-deliver minsan. Pero ang kwentuhan pala dito, ito ang kwento niyan. Ayaw kasi ni Senator Bongo talagang tumakbo. Ayaw niya. Bakit? Pagod na rin siya Isipin nyo, pagod na silang 5 taon dyan. Kita niya kung gaano kapagod si Pangulong Duterte. Siyempre, etong si Senator Bongo, binata pa ito. Hindi, may asawa na pala. Pero yung dating niya, bata-bata pa, di ba? Ayaw niya kagad tumanda bilang presidente. Ayaw niya talaga. Kaya lang, talagang si Pangulong Duterte pumipilit sa kanya. Kaya nga, ang sabi niya dito, ikaw na lang magsabi sa kanila. Yun ang sinabi ni Senator Bongo. So, nilinaw naman dito, sabihin daw sa inyo, gustong maging presidente. Ibig sabihin, gustong maging, kasi pag sinabi yung maging presidente, sa Bisaya parang parang ang dating, gusto niyang presidente, ganun. Okay? Hindi dahil ginusto lang ni Bongo. Malinaw? Okay? Lalo kayo lumabo nung sinabi ko. Ang ibig lang sabihin nun, Mr. President, ikaw na ang magsabi. Ikaw na magsabi sa kanila na kasi ayaw naman namin manggaling sa amin. So, ang sagot naman ni Senator Bongo sa pahayag ni Pangulong Duterte ay ito, I'm very grateful for the trust given to me by the President. Salamat po sa tiwala pero alam po ng Pangulo na hindi talaga ako interesado. Biro lang na Pangulo iyon. Mababago lang siguro ang isip ko kung tatakbong Vice President si Pangulong Duterte. Oy! May pahiwatig yan May pahiwatig yan.
Ibig sabihin, the only way for Senator Bongo to run if the president will be running for vice president. Ha? Betsy Bunga, maraming salamat po, palakpakan. At remember this, ha? Remember this. Remember this. Senator Bongo will not talk ng ganyan kung walang idea na tatakbo si Pangulong Duterteng Vice President. Yun lang po. Ibig sabihin ho talaga, si Pangulong Duterte ay tatakbong Vice President. These words is a declaration. Okay? Kasi, it will never happen that Senator Bongo will run for president unless President Rodrigo Duterte will run for Vice President. Walang choice. Ibig sabihin, kung hindi tatakbo si Pangulong Duterte Vice President, Bongo will never run as a president. Yan ang maganda. Palakpakan tayo. Yan ang gusto ko kay Senator Bongo, the loyalty sa kanyang Pangulo. Ibig sabihin, kung siya lang, wala ho siyang ambisyon. Wala siyang ambisyon mamuno sa bansa natin. The only way kaya niya gustong tumakbo kasi tapos na si Pangulong Duterte. And gusto niya pa rin na pag siya ang mamuno, nasa tabi niya pa rin si Pangulong Duterte. Saan ka nakakita ng taong ganyan? Sige nga ho. Oh. Meron ho ba kandidato ngayon na nagkiklaim na maka-Duterte sila na nagsabi ng ganyan? Wala. Bakit? Puro mga ambisyoso yung mga yan eh. Yung mga nagsasabi lang na Duterte supporter sila, pag tatakbo si Madam Sara, hindi ako tatakbo, pag ganito, mga ambisyoso lang yung mga yan. Eto, simpleng declaration na ito eh. Sige, tatakbo lang ako pag tumakbo si Pangulong Duterte Vice. Pag hindi, wala na, forget about me. Ibig sabihin, sa sarili niya, wala siyang pangarap. Hindi ako tatakbo para sa sarili ko. Tatakbo lang ako kasi para mamuno pa rin si Pangulong Duterte, di ba? Yan ang gusto ko talaga kay Senator Bongo. Kasi honest